Maligayang pagdating sa uling episode ng Creation Adventure. Kasama sina Bong at Lumi. Nilikha na ng Diyos ang liwanag, kalangitan, dagat, lupa, mga halaman, mga bituin, mga isda, ibon at hayop. Pero may isang pinakamahalagang nilikha pa siya. Hulaan nyo kung ano iyon. Bong, napakaraming magagandang hayop ang ginawa ng Diyos. Malaki man o maliit. Pero kakaiba ang tao, hindi ba? Tama ka, Lumi. Espesyal ang tao dahil ginawa sila ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ibig sabihin, mga bata na nanonood ngayon, oo kayo yon, ay ginawa upang ipakita kung sino ang Diyos. Sa paraang hindi kayang gawin ng mga hayop. Wow! Ibig sabihin, hindi lang tayo basta tulad ng mga hayop. Ginawa tayo upang ipakita ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos sa mundo. Ganito ang sabi ng Biblia. At sinabi ng Diyos, dalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, na tulad natin. At magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid, sa mga hayop, at sa lahat ng gumagapang sa lupa. Kaya't nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling wangis. Ayon sa wangis ng Diyos, siya nilikha. Nilalang niya silang lalaki at babae. At nang makita ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa, ito ay napakabuti. At pagkatapos niyang likhain ang tao, sa ikapitong araw, natapos ng Diyos ang kanyang gawain. Siya ay nagpahinga mula sa lahat ng kanyang ginawa. Pinagpala ng Diyos ang ikapitong araw at ginawa itong banal dahil sa araw na yun, siya ay nagpahinga. Kaya pala, ang tao ay ginawa ayon sa wangis ng Diyos. At matapos ang lahat, ang Diyos ay nagpahinga. Maglaro tayo ng salamin game. Ipagpalagay ninyong nakatingin kayo sa salamin. Kapag tinaas ko ang kamay ko, itaas ninyo rin ang kamay ninyo. Kapag ngiti ako, ngitian ninyo rin ako. Handa na ba kayo? Tara, subukan natin. Ang galing ninyo, tulad ng salamin na nagpapakita ng nakikita nito, kayo rin ay ginawa upang ipakita ang pag-ibig, kabutihan, at kagandahan ng Diyos sa mundo. Pero Bong, minsan hindi maganda ang pinapakita ng tao tungkol sa Diyos. Nagkakasala tayo at gumagawa ng mali. Totoo iyon, Lumi. Ginawa ang tao ayon sa wangis ng Diyos. Pero nasira iyon dahil sa kasalanan. Kaya isinugo ng Diyos si Jesus, siya ang ganap na tao, ang perpektong wangis ng Diyos. Kapag nagtitiwala ang mga bata kay Jesus, binabago niya sila at tinutulungan na muling magpakita ng wangis ng Diyos. Kaya't nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling wangis. Ayon sa wangis ng Diyos siya nilikha. Nilalang niya silang lalaki at babae. Genesis chapter 1 verse 27. Kaya kayo ay ginawa ayon sa wangis ng Diyos. At si Jesus ang nagpapakita kung ano ang tunay na kahulugan nito. Siya ang ganap na tao na nagligtas sa atin at nagtuturo kung paano mabuhay ayon sa nais ng Diyos. Mga bata, manalangin tayo. Itiklop ang mga kamay at ipikit ang mga mata. Amang Diyos, salamat po dahil nilikha mo kami ayon sa iyong wangis. Salamat din kay Jesus, ang ganap na tao na nagligtas sa amin at nagturo kung paano mabuhay ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami na araw-araw ay maipakita ang iyong pag-ibig. Amen. Amen! Mga bata, tandaan ninyo, kayo ay ginawa ayon sa wangis ng Diyos. At kapag nagtitiwala kayo kay Jesus, binubuo niya kayo muli at itinuturo kung paano mabuhay bilang mga anak ng Diyos. Tama iyon. Ginawa kayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. At si Jesus ang ganap na larawan ng Diyos. Sa pamamagitan niya, ay papakita ninyo ang pag-ibig ng Diyos sa buong mundo. Ginawa ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. At kahit nasira ito dahil sa kasalanan, dumating si Jesus bilang ganap na tao upang ibalik tayo. Sa pamamagitan niya, maipapakita natin ang pag-ibig ng Diyos sa mundo.